Pumalo lang sa 5.2% ang gross domestic product o GDP ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng taon. Higit na mas mabagal at mas mababa ito kumpara sa 6.4% ng second quarter at 5.8% na paglago ng ekonomiya nitong first quarter. Ayon sa eksperto, kaya namang makabawi ng holiday season pagsapit ng ika-4 na quarter. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, pumalo sa 5.2% ang gross domestic product o GDP sa ikatlong quarter ng taon. Tumutukoy ang GDP sa halaga ng lahat ng produkto at serbisyong ginawa sa loob ng bansa. Kasama dito ang lahat ng gross value added ng mga institusyon. Pero mas mabagal ang paggalaw nito mula sa 6.4% noong ikalawang quarter at 5.8% sa unang quarter. Ibig sabihin, hindi naabot ng gobyerno ang target na 6 hanggang 7% na GDP para sa 2024. Sinusukat kasi ng GDP ang kabuuang kita ng bansa sa loob ng isang taon. Subalit maraming negosyante ang nagsasabing hindi pa rin nila ramdam ang pag-unlad anuman ang palo ng GDP. Medyo matumal, sir. Dahil nga dun sa nangyaring sa ASF nga ho. Kung dati kasi kumikita ng halos 10,000 piso kada linggo si Mang Rodel, ngayon nasa 4,000 piso na lamang ang kanyang kita. Nakaapekto din kasi ang African swine fever. Hindi naman dito sila nagkasakit talaga. Halos sa Batangas nagkasakit. Saka Mindoro. Siyempre, damay po ang Bulacan, sir. Paano yung ayaw bumili sa inyo? Hindi, siyempre, sir. Nag-iisip ng mga tao na yung baboy na galing dito, may sakit din. Paliwanag naman ng National Economic Development Authority. The combined agricultural damage and losses from the 6 typhoons in Q3 2024 and severe Typhoon Christine stood at 15.8 billion pesos, while damage to infrastructure, houses, and other assets is estimated at 9.6 billion pesos. Gayunpaman, mababawi naman daw ito ngayong fourth quarter ng taon ayon sa isang ekonomista. Yung mga benta, yung mga sales, pati yung mga transaksyon ng maraming negosyo at maraming industriya, yan, seasonally tumataas during the Christmas season. Because dahil doon sa holiday spending. Maaaring yun din yung pinakamalaking sales sila sa loob ng isang taon. Una nang tiniyak ng Department of Agriculture na malaki ang kontribusyon ng agrikultura sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman ito rin ang inaasahan ni Mang Rodel ngayong darating na Kapaskuhan dahil sa mga lechon retailers na mamimili ng baboy. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.